Masayang nagsasama ang bagong kasal na si LV at Marisa sa kanilang munting tahanan. Masayang nagsasama ang bagong kasal na si LV at Marisa sa kanilang munting tahanan, malapit sa may batis na kung saan dumadaloy ang malinis na tubig ng dam sa unahan na nasasakupan ni Don Felipe. Maganda at maaliwalas ang tanawing makikita sa kapaligiran at nakakahalin ang pakinggan ang mga huni ng ibon sa umaga. Ganito kasimple ang pangarap na buhay nilang mag-asawa kahit na malayo sa syudad. Sa pagtutulungan na makaipon ay nabili nila ang maliit na bahaging ito na lupa na pagmamay-ari ni Don Felipe at kasalukuyan ay sa kanya na rin nagtatrabaho si LV sa pag-aani ng palay sa karugtong pangmalawak na lupain nito sa dulo. Samantalang si Marisa naman ay nagtitinda ng kakanin sa mga karatig bahay upang makatulong sa asawa. Napaka mapagmahal na asawa si Marisa. Sa umaga bago magbanat ng buto si LV sa palayan ni Don Felipe ay maaga itong naghahanda ng almusal at nagwawalis sa kanilang bakuran. Sa pag-uwi naman ni LV ay sinasalubong siya ni Marisa ng matamis na halik at saka pupunasan ng towel ang buo niyang katawan na puno ng pawis. Sa kanilang pagsasama ay hindi man lang sila nagkaroon ng anumang problema sapagkat napaka maunawain ni Marisa sa lahat ng bagay at ang katangiang mas nagustuhan ni LV kay Marisa ay ang pagkahilig nito sa bata na sa tuwing may natitirang tindang kakanin ay pinamimigay na lamang nito sa mga kapitbahay na may mga anak dahil na rin sa hindi pa sila nagkakaroon ng supling. Sana palagi na lang tayo ganito mahal, hulog ka ng langit sa akin Marisa. Malumanay na wika ni LV habang niyayakap ang asawa. Ako din naman mahal, maswerte ako sa'yo at napakabait mo sa'kin. Pagkakasabi ni Marisa sa kanyang asawang si LV na may malagkit na tingin. Sa malamig na simoy ng hangin sa bakuran ay mapusok nilang dinarama ang yakap ng isa't isa. Ilang sandali pa ay may tumawag kay LV mula sa malayo. Pare, tara na, baka naghihintay na si Don Felipe sa palayan. Sigaw ni Edong sa kabilang batis na may kinakain pang pandesal. Andyan na pala si Edong mahal, aalis na ako't tirik na ang sikat ng araw. Pamamaalam ni LV sa asawa. Sandali mahal, palagay ko'y buntis ako. Marahang sambit ni Marisa kasunod ang malumanay ng ngiti sa asawang si LV. Ano, tatay na ako, pare, tatay na ako, malakas na sigaw ni LV nang magulat sa sinabi ni Marisa. Nagtatatalon sa labis na tuwa si LV dahil sa wakas ay magiging tatay na siya. Maaga akong uuwi mahal. At huwag ka na masyadong kumilos sa bahay dahil simula ngayon kailangang maalagan kita ng mabuti para maging malusog ang anak natin. Nagagalak na sabi ni LV na napayakap muli ng mahigpit sa asawa. Dalhan mo ko ng manggamahal yung katabi ng palayan, ayoko ng hinog dapat yung maasim Bilin naman ni Marisa na tila naglalambing pa. Bago umalis ay hinalikan muna ni LV ang asawang si Marisa sa noo at pagkatapos ay naglakad na siya at ipinamalita kay Edong na magiging tatay na siya, sa likod naman ay patuloy na kumakawis si Marisa. Pagkarating nga ng palayan ay hindi napigilan ni LV na ipagsabi ang tungkol sa asawa, lahat ng mga kasamahan niya ay binati siya at natutuwa din sa biyayang natanggap nilang mag-asawa. Sa kilos ni LV ng araw na yon ay tila nagkaroon siya ng lakas na gumawa at mag-ani ng palay sa katirikan ng init ng araw. Nang maiwan si Marisa na mag-isa sa kanilang bahay ay hindi parent siya na tinag sa paglilinis sa bawat sulok nito kahit na sinabihan na siyang wag nang magkikikilos pa. Matapos makapagluto ay sinimulan na ni Marisa ang pag-iigib ng tubig sa batis para maglaba. Sa kalagitnaan ng paglalaba ay nakaramdam siya ng pagkaantok kaya iniwan muna niya sandali ang labahan at kalaunan ay nakaidlip sa ugoy ng duyan. Sa mahaba-habang oras ng pakikibaka sa palayan, kinahapunan ay mabilis na natapos nila LV ang pagtatanim ng palay. Sa malawak na linya ng lupang kuta niya, ngunit ilang segundo lang ay bumuhos ang malakas na ulan at lahat sila ay napalingon sa kabilang bahagi ng ektaryang palayan na tinabas na ng ibang mga kasama dahil pwede na itong gawing bigas. Ang masaklap nga lang ay mga nakakalat pa ito at kailangan pang hanguin. Kaya naman imbes na makauwi ng maaga ay inabot pa si LV ng ilang oras sa pagtutulungan nilang may sako ang palay dahil may parte din siya dito. Nagising si Marisa sa ingay ng ulan mula sa malalim na pagkakatulog, sinindihan niya ang mga gas ire dahil nagsisimula ng dumilim ang paligid. Nang puntahan niya ang kusina ay hindi pa pala siya nakapagsaing at tanging ulam lang pala ang kanyang nailuto kanina. Agad niyang tiningnan ang mga galon ng tubig sa gilid ng labas ng pinto subalit wala na palang laman ang mga ito at kanya na palang nagamit sa di natapos na labahan. Naguluhan si Marisa sa gagawin at uunahin dahil baka parating na ang pagod niyang asawang si LV. Naisipan niyang umigib muna ng tubig sa batis ngunit nangangamba siyang baka abutan siya ng pagragasa ng malaking agos ng tubig na pinapakawalan sa dam tuwing umuulan.
Hihinto rin naman siguro ang ulan at bibilisan ko na lang ang pagsalok ng tubig, kaysa naman si LV pa ang kumilos pag-uwi, bulong niya sa sarili na animoy desididong makaigib. Hindi nag-alinlangan si Marisa na bumaba sa batis kahit na delikado, mas nangatwiran siya sa kanyang kutob at pinagsawalang bahala ang posibleng peligro, mas nilayon niyang wala nang iisipan pa ang asawang si LV sa pag-uwi at makapagpahinga na lamang ng maayos. Sa lahat ng gawin ni Marisa ay lagi na lamang niya inuuna ang ikakabuti ng asawang si LV marahil ay dala na rin ang matinding pagmamahal niya sa asawa. Bitbit ang 3 galon at ang maliit na lamparang ilaw sa kanan ng kamay niya at sa kaliwa naman ang hawak ay ang nakabukang payong. Dahan-dahan siyang naglakad sa maputik na daan at bumaba sa gilid ng batis, napatayo muna siya sandali para pakiramdaman ang paligid ng batis. Kalmado naman ang mapagmasdan ni Marisa ang tubig sa batis, wala naman siyang napapansing kakaiba kaya nagpatuloy pa siya sa medyo kailaliman nito para malinis at hindi malabong tubig ang makuha. Binitawan niya ang payong na tiniklap at nilapag sa malaking batong katabi niya, iniwan din ni Marisa ang 2 galon at dinala lamang niya ay isa dahil hawak din niya ang lamparang ilaw at naglakad pa siya ng bahagi at nagsalok na ng tubig. Hindi ininda ni Marisa ang malakas na buhos ng ulan at sa ilang sandali lang ay basang-basa na ang buong damit niya. Hoy, LV, umuwi ka na kaya? Kami na dito, madilim na at walang kasama ang asawa mong buntis. Sigaw ni Macario na siyang matandang namumuno sa kanila. Sige po tatang. Salamat po, sagot na sigaw ni LV. Inayos na ni LV sa kanyang bewang ang itak at nagsombrero, sumagi sa isip niya ang bili ng asawang si Marisa na magdala ng mangga bago umuwi kaya nilakad muna niya ang puno nito para sagliting makakuha ng 3 pirasong mangga. Nang makakuha na si LV ay nagmadali siyang umuwi na may pananabik na nadarama. Napuno na ni Marisa ang 2 galon ng tubig kaya nagsalok pa siya ng 1 pang galon para makauwi na siya, ngunit bigla siyang napalingon sa palakas na tunog mula sa unahan ng batis at nanlaki ang mga mata niya nang tumambad ang nagraragasang malaking alon ng tubig na papunta na sa kanya, agad na binitawan ni Marisa ang tubig para sana mailigtas pa ang sarili subalit nang madulas siya sa isang bato ay hindi na niya magawang makaahon pa at tuluyan na siyang nilamon ng malakas na daluyong agos ng tubig. Sa kabilang batis ay natano ni LV ang palutang-lutang na payong na sa pagkakakilanlan niya ay kanila itong gamit at ang sunod naman niyang nakita ang kalunos. Lunos na pagpalo ng rumaragas ang tubig sa inaanod na asawa. Marisa, 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 manggalang-alang panggigil na sigaw ni LV na halos mapaluhod na sa nakikitang nagyayari sa asawa. Binalot na ng silakbo si LV at hinabol ang pagdaloy ng tubig kung saan patuloy na inaanod ang asawang wala ng buhay. Nagkataon namang naglalakad na rin pauwi si Edoy at nakita ang di matinag na takbo ni LV sa kakahuyan. LV, LV, sigaw ni Edoy sa kumparing si LV. Sinundan ni Edoy si LV kung saan ito patungo at nang malapit na niyang abutan ito ay napansin niya ang inaanod na asawa nitong si Marisa na sa palagay niya ay wala ng buhay. Lalong lumakas ang buhos ng ulan at nilamon pa ng dilim ang paligid kaya halos hindi na matano ang tubig ng batis, kaya lalong nagpanik si LV sa pangambang mawala ang asawa sa paningin niya, buhawi ng patakbo si LV at wala nang pakialam sa masasadyan, hanggang sa sandaling inabot na nila ang napakadelikadong mahabang talon, binilisan pa ni Edong ang paghabol sa kaibigang si LV sa sobrang pag-aalala at baka maisipan din itong tumalon sa talon, sa maputik na daan ay pabalansi paring hinahayo ni Edong ng dir-diretso. LV, tama na, hindi na natin siya mailigtas pa. Pare, hagulhol ng sambit ni Edong na mahigpit na niyayakap si LV na tatalo na sana sa malalim na talon. Nakita ng mga mata ni LV kung paanong nahulog ang kaawa-awang asawang si Marisa kasabay ng pagragasan ng dambuhalang agos ng tubig pababa ng talon. Pare yung asawa ko, pare, arhuhuho, wag mo kong pigilan, sasama na ko sa asawa't anak ko. Mari iisa, huhuhuho. Pagpupumiglas na sabi ni LV na nanlumo na sa kasukdulang paghihinagpis na wala man lang nagawang iligtas ang asawa. Halos gumuho ang lahat kay LV nang masaksihan ang napakalupit na kapalaran ng asawa't anak niya, kasabay ng malakas na pagpatak ng ulan ay nag-uunahan din sa pagluha ang mga mata ni LV, naglulumpasay siya at sinusuntok ng kamao ang lupang niluluhuran niya at umalangaw-ngaw ang napakalas na gigil na pagtangis ni LV. Sa likod naman ay tahimik na umiiyak na rin si Edoy na hindi rin makapaniwala sa sinapit ng kumare niyang nagdadalang tao. Itutuloy.